Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po ay 2 ng Disyembre, araw ng Martes sa taong 2025.
Magsama-sama tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM Katambay nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, Barangay Babang Dupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay sa ating Congresswoman ng Alona Party List, Congresswoman Ana Villarasa Suarez, at syempre kay Congresswoman Tina Talavera. At Boss Marvin Pasahol, good morning. At good morning din kay Miss Babylin Forte, at syempre kay Win Rogelin Forte Chavez, good morning. Oo, yan, binabati na ni Daddy Stintin. At syempre ito, nako. Tuloy-tuloy na tayo sa radio program natin. Good morning muna sa Lucena Public Market kung saan naroon ang ating radio station. At sa baging teknikal lang ating kasama, DJ Bricks. Sa mga taga-Lucena Public Market, kumusta na po kayo sa mga nagtitinda ng isda, gulay sa palengke? Siyempre, good morning muna sa ating mga kaibigan sa Barangay Babang Dupay, kay Jerry Boy Dizon, good morning. Inaanak sa Purokbagang Pag-asa, kaya sadyang kay Ana sa Riverside. Yun na, si Tinti na, yung aking anak ay nakoy gising na. Love daddy yan. Sa ating mga kasamahang driver, good news sa inyo, may 3 pisong rollback sa mga nagmamaneho ng jeep. Sa ating mga driver ng bus, good morning sa inyo. Kaya basahin mo lang natin itong mga text, ito sa text natin. Naku, kagabi pa itong mga text nito. Sabi sa panahon ng maraming mamayan ang naghahangad ng tunay na serbisyo, hindi lamang narinig kundi nararamdaman. Namumukod tangi si Congressman David J.J. Suarez bilang isang lingkod bayan na patuloy na nag-iiwan ng malinaw at konkretong bakas na malasakit. Hindi sa salita kundi sa gawa ang ibinibida niya. At ito isa sa pinakamahalagang ambag ng ating congressman ay ang tuloy-tuloy na pagpapagawa at pagpapalawak ng farm to market roads. Sa pamamagitan nito, hindi lamang napapabilis ang biyahe ng magsasaka, kundi nababawasan din ang gasto sa pagpapadala ng kanilang ani.
Malaking tulong ito para sa tumataas na kita ng mga magsasaka at masisiguro na sariwa, abot kayang pagkain ang dumadating sa merkado. Ang ganitong proyekto ay patunay na lubos niyang naunawaan ang pangailangan ng sektor ng agrikultura at tunay na lingkod at gulugod ng ekonomiya. Ano pa po ito yung mga kagabi pa po chat mga kababayan. Hindi rin may kailangang kabutihang naidulot ng tupad na pinaunahan at sinusulong ni Congressman Suarez sa bawat benepisyo na magkaroon ng pasamantalang trabaho. Nagkaroon din ng pag-asa ang bawat pamilya. Marami ang nagiging panatag kahit sa gitna ng krisis sapagkat may programang handang sumalo sa kanila sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi lamang trabaho at napamahagi kundi dignidad at pagkakataong muling makabangon. Naku, napakaganda naman ng mga chat na ito. At milyong Pilipino nagnanais magkaroon ng bagong kasanayan upang malaganap at mas magandang oportunidad sa tulong ng kanyang suporta sa TESDA Scholarship. Nagkaroon ng bagong landas ang maraming kabataan at manggagawang nais umasenso. Hindi lang sertipiko ang ibinigay nito, kundi pag-asa at kakayanan at oportunidad para mas maraming kompetitibo at tandang trabaho. At isa sa mga tahimik ngunit napahalagang serbisyo ni Congressman David J. Suarez ay ang kanyang agarang tulong sa guarantee letters para sa mga nangangailangan na gamutan at agarang medikal na tulong sa panahong may karamdaman ng isang membro ng pamilya. Malaking ginawa ang pagkakaroon ng opisina at bukas na handang umalalay sa maraming buhay ng napakagaan. Maraming pamilya nabibigyan ng pag-asang hindi sila nag-iisa. At sa bawat proyektong natatapos, sa bawat pamilya tutulungan, at sa bawat Pilipinong nabibigyan ng pagkakataon umasenso, mas lalong nahayag ang tunay na puso ni Congressman David J. Suarez. Isang leader na kumikilos, nakikinig, tunay at nagmamalasakit. Ayun, ilan lamang po yan sa message sa atin ng ating mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong pagtangkilik. At pagka humi kayo, meron yung mga congressman nating iba dyan. Kapag meron yung kayong mga nagagawa, pwede nyo i-message sa atin at para makinig naman kayo sa 90.3 Magic FM. Dahil pag ipinost niya, dalampasan na, hindi na makikita yan. Pero kapag sa araw-araw binabanggit, kahit yung mga naglalakad sa lansangan, yung mga nakasubaybay sa atin sa 90.3 Magic FM, ay makikinig yan. Marami hong naka-tune in sa atin ngayon. Oy, batiin muna natin itong si Lodi Puno ng Tarlac, nakikinig din sa atin yan na itong via tinatawag nating sa streaming ng FM. Bago naman ng Cavite, bati natin yan si Bena Flores, taga-Biyan yan, na lagi nanonood at nakikinig sa atin yan. Ang oras alas 6:12. Baka may lalakadin kayo pupunta na. Good morning ha. Oy, kaya Freddy Bravo at Louie Laguno ha. Good morning sa inyo ha. Ito napakasipag ito Louie Laguno. Gantong oras naglalako na ho ng taho yan. At habang naglalako yan ng taho ay malakas po ang radyo niyan. Si Mabilo Piñano na araw-araw ay talagang napakasipag, gumagawa po ito ng basahan. Oy, sa ating mga kasama na kaya General Eric Armamento, retired General Eric Armamento, good morning. Oy, batiin din natin itong ating Pangulo ng Maroons. Ito kasi si General Eric Armamento ay miyembro po ng Maroons. At yung mga kamaroons natin kaya Pangulong Reggie, condolence ha. Siyempre, ito, alumni din ng Maroons ito, ngayong ating Provincial Director kay Bong Albacea, good morning. Oy, batiin din natin si PD Jerry Marasigan kumpare, good morning mahusay na Provincial Director ng TESDA sa Cavite. At Regional Director naman ng TESDA natin kaibigan din, si John Vic Ferrer. Oy, baka malimutan natin itong si Engineer Danny Noblesa, good morning. Ang mga nanonood natin, pa-share naman.
Ay, nanonood sa si Tintin. Love you, Tintin. Bait yung batang yan, nanonood sa daddy niya. Agap gumising ng aking bunso. At sa ating mga pangunahing balita ngayon, kuna na litrato i-post sa Facebook. At Barsaga sinuspindi ng 60 araw ng Kamara. Pangulong Marcos at mga bagong AFP officers maging loyal sa bansa. Igtas at tayapang trilyon peso March, patunay na handa ang PNP. At trilyon peso March, pati ikinasa. Ang detalye sa ating pagbabalik. Manila, Philippines, nanawagan si Imperial and Local Government Secretary John Vic Remulla sa lahat ng mga Pilipino na sa iba't ibang bagay na mundo na kuna ng litrato at video si dating ako Bicol Party List Representative Saldico at ipadati po sa social media para mapabilis ang pagtunton sa dating kongresista. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makikita si Saldico kung pwedeng picturean, padala agad, i-post agad sa internet pero may idea kung nasaan to. Ngayon, sa anininirin niya sa pulong baltaan sa palasyo, pinaniniwalaan na inilaan ngayon si Ko sa Portugal, si Remulla. Sinabi ni Remulla na sa bukod sa Philippine passport, may hawak din ng Portuguese passport si Ko. Ang pagkakaalam ko, na-cancel na yung passport niya. He is all holder of 2 passport, not only visa but also passport. Doon tayo may complication, kaunti sabi ni Remulla. Ano yan? Sa pagkakataon ko na Portuguese Golden Visa ay isang special type na visa na nagkakalob sa individual na may investment ng halos 500,000 euros at Portugal at may donasyon na halos 250,000 euros sa Portuguese Arts Cultural Heritage Program. Pinabayan ni Remulla Department of Foreign Affairs ang extradition treaty kay Ko. Tiniyak ni Remulla ng whole government approach ang ginagawa ng administrasyon pagtugis kay Ko. Tulong-tulong ano yan, DILG, DFA, Office of the Ombudsman, Department of Justice para mahuli si Ko at may uwi sa bansa. May warrant of arrest na ngayon ang korte laban kay Ko dahil sa pagkakasangkot sa Manawilang Flood Control Projects. Samantala, ninilong ng DFA na hindi kanselado ang pasaporte ni Ko. The DFA has no received any order instructing cancellation ng Saldico's passport, pahayag ng DFA. Julian Valles Alagon, good morning. Long time no see. At Barsaga sinuspindi ng 60 araw. Manila, Philippines. Sinuspindi ng 60 araw sabi ni 46th Representative Kiko Barsaga ng House of Ethics Committee dahil sa umino'y yung technical behavior sunod na atake sa gobyerno at pagpupos ng malaswang kalarawan ng mga babaeng nakabikini sa Facebook. Sa botong 249-611, pinagtibay ang rekomendasyon na suspend si Barsaga nang walang matanggap na sahod. Matapos sila ilabas ang rekomendasyon ay tumayo si Barsaga sa plenaryo at sinabing pupusyo niya tinatanggap ang desisyon ng komite. Sabay bati ko si Pangulong Marcos na dilan para patayan siya ng mikropono ayon kay Porpis Representative Jonathan Clement Abalos, Chairman ng House Ethics, and ikinilo si Barsaga isang paglabag sa mabuting asal bilang membro ng Kamara. The complainants allege that the social media post in this verified Facebook page contain language and imagery that employ the derogatory and inflammatory rhetoric against government institutions, use vulgar and inappropriate language on benefiting public officials, saad ni Abalos. Lela, good morning! Kinatuwiran ni Barsaga ang kinestyon Facebook post niya ang pinaprotektahan sa political speech at in good faith umano ang public discourse ng malalang korupsyon sa flood control project. At sa karagdagang balitang nasyonal,
Manila, Philippines, umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtapos ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa Republika ng Pinabansa. Itong payag ni Pangulo na sa joint graduation ceremony ng Major Service Officer Candidate Course, joint graduation ceremony sa Biliman Air Base sa Pasay City kung saan nagsipagtapos ang 630 officer mula sa candidate course. More than this, the AFP that you are part of must always rise above politics. Your loyalty must not be any individual or faction but only the Republic, sabi ng Pangulo. Pinaala rin ni Marcos na kanilang tagumpay sa AFP na hindi nasusukat ang medalya lamang kundi kung paano nila pinaglilingkuran ng kanilang kapwa Pilipino. Git pa ng Pangulo na dapat ipagpatuloy ng militar na pagtatanggol sa soberenya ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea o WPS kung saan patuloy na pinaglalaban ng mga mangingisdang Pilipino at mga sundalo karapatan sa bansa at kabilang na ang hamon. At sa karagdagan pang balitang nasyonal, Manila, Philippines! Maayos na koordinasyon at kahandaan na pagdaraos ng trillion peso march ng Philippine National Police, PNP, ay patuloy na natin ni matatag, handa at nakatuon sa paglilingkod sa bansa ayon sa leader ng apat na makabayang grupo. Nagpayag si Chairman Emeritus Dr. si Antonio Goyte na pinakita ang solido presa ng organisadong alito ng kapulisan para sa alalayan ng kilos protesta sa November 30 ay indikasyon ng dasal sa ganitong uri ng kaganapan. Nasaksihan ng publika ang personal pagtutok ng PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatas Jr. mula sa loob ng command center mula sa real-time update sa CCTV monitoring at inspeksyon ng mga tao sa pagganda ng kalsada at ani ni Goyta. Naging kalmado ang ganapan dahil sa mga nilatag na direktiba at gabay na disiplina ni Nartates sa mga tauhan ng koordinasyon sa pagitan ng mga pulisya at ahensya ng pamahalaan kung saan namataan din ang mismong si Interior Local Government Jan Vic Remulla ay kasamang nag-monitor. Isang halimbawa aniya na naramdaman ng publika ang tiwala ng kapulisan na may tutuloy tagumpay ng PNP na tinatag sa paghanda sa pagbibigay ng proteksyon para sa lahat. Ang oras, alas 6:21 na. Trillion peso march part 3 ikinasa. Pag walang bigtis na napanagot, Manila, Philippines, posibleng magsagawa ng muling malawak ang protesta ang trillion peso march, kundi rin maisama ang mga sangkot sa bigtis sa panagutin ng flood control corruption scandal. Sinabi ni Kiko Aquino, isa sa organizer ng second edition trillion peso march, inihanda nila mas maraming kaso ang sinampabago ang tinakdang deadline ng Office of the Ombudsman December 15, subalit nakatuon lamang sa investigasyon ng gobyerno, relatively minor government official and contractors. It's literal worrisome that when it comes to this, the big piece the government seem to be tentative so far their commitment to investigating them, ani ni Aquino. In that sort of continuous, I think it is right to have a third edition. Aniya, pag-usapan na lang ang organization ng mga susunod na hakbang sa pangako magpatuloy organisasyon ng rally hanggang di pa naluntas ng korupsyon. Paalala niya sa gobyerno na seryoso ang mga mamamayan sa issue ng korupsyon. Sa pagtatapos lang ng trillion peso march, nasa 30,000 to 55,000 dumalo bagamat taliwas sa pantayan ng Philippine National Police na umabot na megit ang 5,000. Sa panig naman ni Acting PNP Chief General Melencio Nartates Jr., handa ang kapulisan sa pagbigyan ng seguridad sakali magkaroon ng third round ng trillion peso march. At sa balitang probinsya, "17 anyos buntis kinatay ng adik na mister." Nako! Ito na naman tayo. Cotabato City, Philippines, kalunos-lunos ang sinapit ng isang 17 anyos sa buntis ng pagsasaksakin ng sariling mister na kilala umanong adik na shabu
at marijuana sa kanilang lugar sa Barangay Pinaring Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ni linggo ng hapon. Sa ulat ng itong Lunes ni Lieutenant Colonel Hector Tanyo, Junior Hepe ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, unang narinig na kapitbahay nagtatalo ang 21 na sa si Ahmad Baabag at ang kanyang misis na si Ana bago ito nasaksak na ilang beses sa mukha at katawan gamit ang isang matalim na kutsilyo. Agad na disarman si Abag at ng mga kamag-anak ng kanyang misis at kusulob siyang nagparesto sa mga barangay officials sa pinaring ang mga responding police sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Pumanaw sa Cotabato Regional Medical Center ang Batang Ginang kung saan siya sinugod ng emergency responders upang malapatan ng lunas. Sinabi ni Tanyo na si Abag ang umani matagal na lulong sa Cebu at marijuana at nakapiit na sa isang police detention facility ng nasabing bayan. Joey Laguna, oh, long time no hear. Araw-araw kang nababati ng tinig ng masa. Kumusta ba ang paglalako ng taho? Sa karagdagan nating balitang probinsya nagpanggap na Police Major timbok sa extortion. Manila, Philippines, bagsak sa labos ang isang peking pulis na inireklamo na extortion matapos maresto ang entrapment sa barangay Singkap Airport, Bacolod City, Kamakalawa. Sa ulat ng Bacolod City Police, kinilala ang nasakoteng impostor na parak na pangalan lamang nitong John Tartate ng Cordal City. Nagpanggap na isang major kalsado para makabangon ng pera sa mga negosyante iba pang pasolidad. Ayon kay Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., Hepe ng City Intelligence Unit CIUU, sinagawa ang entrapment operation laban sa suspect dahil sa mga reklamo sa kanilang natanggap. Hindi na nakapalag ang suspect matapos arestuin na pertiba at nabawi ang pag-iingat ito ang 3,000 cash at 18,000 Google money. Ang modus operandi mo ng suspect ay takutin ng potential itong biktima sa manay sinasagawang bypass operation na hindi itinutuloy kung sila ay magbabayad sa mga reklamo ng 16 na beses na biktima suspect at yurtungan na abot ng 700,000. Naharap ang suspect sa kasong robbery, extortion at usurpation of authority. At sumainyo ang nasilalat pang probinsyang balita ang inyong tagapagbalita, Tonton Chavez. Sa editorial ng Filipino Star ngayon, sabi nito, nasaan na ang Big Fish? At ito ay nilathala ng alas 12 ng madaling araw. Naging mapayapa ang trilyong peso mas noong linggo na diniluan ng megit 4,000 katao sa dinawat sa People Power. Inorganisa ito ng 86 na diocese sa buong bansa at sinuportahan ng mga mambatas, artist, civil society groups, mga estudyante at iba't ibang universidad at mga karaniwang mamamayan na umimiling na mabilis na aksyon sa multi-bilyong anomalya ng flood control projects at iba pa. Ito ang kalawang installment project rally, ang unang ginawa noong Setyembre. Walang ipinagkaiba ang naganap na rally noong Setyembre, bagamat mas marami ang sumama noong kumpara noong linggo. Halos isang sinisigaw, ikulong at kurap, isauli ang nakaw. Sinisigaw din ng ralista na taparin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang unang sinabi na may makulong bago magpasko. Tinigil na rin na madalas sa pag-release na may makakulong na. Ang ninti umano ng mamayan ay may makitang makulong na mga magnanakaw sa pondo ng bayan. Isa rin ang sinisigaw ng ralista, unahing hulihin ang mga malalaking isda at hindi ang mga maliliit. Hindi raw nakatuwa na ang mga nalalambot ay pawang dilis, samantalang ang dambuhalang isda ay patuloy na gumagala at tila natatakot sa kanilang mga ginagawang kasalanan sa bayan. Tigil na raw ang pagpapahayag na magkaroon ng makasuhan, subalit pawang maliit lamang pala. Sawang-sawa na umunang mamamayan sa mga announcement na pamahalaan, mayroon nang makukulong. Hindi raw ito ang gustong marinig ng mamayan mula sa pamahalaan. Sa uli, sinabi ng mga organisa ng rally na hindi pa iyon nakatapusan ng mga protesta. Asahan daw mga susunod na pang protesta kaugnay ng malawakang aksyon sa pamahalaan.
Sabi ni Akbayan President Rafael David, kapag nabigura sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magawa ang pinangako sa mga susunod na linggo, parang inilibing na anto ang sariling kinabukasan sa politika. Digdag pa na dapat aksyonan na rin ni Marcos ang anti-political dynasty bill. Ang mabilis na aksyon ni Marcos umano nararapat masyado nang mainip ang mamayan sa mabagal na pagkilos pa rin ng pamahalaan na mayroong mga kulong bago magpasko at sikapin ng asamang malaking isda. Hindi matahimik ang mamayan hanggat walang mapakulong na pa rin ang pangako upang mapalamig ang nagbabagang damdamin ng taong bayan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, tila ang hinihingi dito ng mga rallyista ay itong mga tinatawag nilang big fish. Nais natin sanang halaba ang pantalakay, subalit ubos na po ang oras na nakalaan para sa atin. Ito na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. At good morning muna kay Vice Governor Ted Alcala. At lagi po tayo nagpapaalala na bantayan po natin ang pound ng bayan upang serbisyong maayos sa ating makantang. Ang inyong nakasama sa Facebook Live at sa Impapawid. Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ingat, ingat. God bless.